Sabi nila, how about your health insurance? Okay, maybe na sinagot na rin namin ito, either by comment and also sa video. So, he kept Kaiser Insurance. Diba Kaiser Insurance kami, wala kaming bayad, very minimal, co-payment. Kasi dahil sa trabaho ko. Pero nung umalis na ako ng Kaiser, nag-retire na ako, at saka maraming misconception. Mga taga-Kaiser, nanonood na medyo bata kayo sa akin. Pag nag-retire ka ng Kaiser, hindi covered ang health insurance mo, mga inday at mga dodong. Hindi covered. The only people that are covered are those that were hired in the early 80s. Yes. Yun na ang last na ng coverage. Union and Kaiser na makakover sila for life, the employee and the spouse. Kahit yung kaibigan kong si Miss Tony. Hello, Tony and Sunny. Hi, Sunny Boy. Si Tony has been with Kaiser for decades. Sunny Boy tuloy-tuloy mo lang panonood sa amin Data po rin si Tony na nag-retire. Sunny Boy tuloy-tuloy mo lang panonood sa amin para at least nakakatulong ka. Sunny. Natutulungan mo kami. Tony, thank you, Tony. Tony has worked, retired na rin si Tony. Nag-asawa yan, si Sunny. Tapos, ang asawa niya, Tony. Tony ang pangalan. Tony sa sa trabaho. Isa sa mga best friend niya yung si Tony. Sila Myra, Pinky, si Aida, yan ang mga si Manet, mga kabarkada nito. Johanna, mga close niya. Si Hazel, si Jocelyn. So anyway, si Tony has worked Kaiser since the 80s, pero hindi na nga siya na-cover noon kasi yung mas matanda pa sa kanya, yun talaga, or matanda sa Kaiser, not in age, but yung matagal na talaga sa si Tony, ilang dekada na sa Kaiser, nauna nang dihamak sa akin yan. Pero marami ngayon, Tony, siguro ikaw natatanong ko rin ng mga tao, ng mga taga-Kaiser, ang akala nila na covered sila ng Kaiser Health Insurance. So may mga nanood natin from Kaiser, no, you are not covered by Kaiser Health Insurance. You will be paying out of pocket once na nag-retire na kayo. Yes. Kung hinire kayo ng Kaiser ng 70s, 60s, early 80s, covered kayo for life. Ikaw at ang asawa nyo. Pero after that, hindi na. Teka muna, kailangan pala makilala nito ni Teo si Tony. Bakit? Para mabago na niya, hindi na ikaw ang gawing Miriam Defensor. Si Tony na tatawagin niyang Miriam Defensor. Bakit? O, di magsalita? Sa pagsasalita, di ba? Dahil kasi si Tony, guys, may iba nang mag-ano muna tayo ng ibang topic. Si Tony at ako, si Tony is half Chinese and half Ilocana. Pero, some people say we look a little bit alike. Pero more so, ang aming boses. Yes. Kaya pala sinabi mo si Teo, dapat yun ang tawagin niya rin si Tony Defensor. Kasi si Tony, the funny thing is, pag nasa trabaho kami, pag si Tony sumagot ng telepono, for example, BMU, how can I help you? Or whatever. Sabi ng doktor na tumatawag, Jerlyn? Sabi ni Tony, no, this is Tony. Oh, you sound alike. Many times so nangyari rin yan sa akin, nasasagot ako ng telepono, Tony? No, this is Jerlyn, Doc. Oh, you sound alike. Iba-ibang doktor yun, ilang beses yun nangyari. Kahit yung mga taga-ibang department, taga-materials management, Tony, why are you in 4th floor? Sabi ko, you're calling 4th floor, so it's not Tony. Tony's in 3rd floor. Yeah, but isn't this Tony? Go, no, this is Jerlyn. Oh, you sound so much alike. Ganon sila. Kaya yun si Defensor. So anyway, yung Kaiser, sa health insurance, so sa health insurance, kasi nag-retire na ako, wala na akong Kaiser health insurance. If I continued Kaiser, it's very expensive. Dati wala akong binabayaran na 5, very minimal lang na co-payment. Mga labs, MRI, ultrasound, x-ray, laboratory, walang bayad yun. Doctor's visit, $10. For decades, it was only $5, tapos naging $10. $10. Tapos, dati $5. Tapos yung gamot is very, very cheap para sa mga Kaiser employees. Ang hospitalization, zero pay. Ngayon may $50 na yata. Dati nga emergency lang ang may $50. Ngayon, pag na-admit ka, kahit ilang thousands of dollars pa ang ginasta sa iyo ng Kaiser, ang babayaran mo is only $50. So anyway, health insurance wise,
I have a health insurance since the start ako sa Amerika ng trabaho. Kaiser na ako kahit hindi pa ako Kaiser employee. Kaiser na insurance ko. Pero nung nag-Kaiser ako, yun nga na free na. Tapos family mo free din. Ganun din ang coverage asawa mo at mga anak mo until they're 26. So siya, dahil Medicare niya ang nagbabayad ng kanyang insurance, pwedeng patuloy. So patuloy siya na kaso ang question na kung ano ang health insurance nyo, he still has Kaiser insurance. Ako outside na yung hindi na Kaiser insurance ko sa Amerika. Nabaliktad na ngayon. Dati, yung insurance niya, covered ako ng insurance niya. Kasi mura di ba? Ngayon, ako still, Kaiser insurance, insured ako ng Kaiser, siya hindi na. Ako hindi na ako Kaiser, ibang insurance ko na. So ngayon, Malakas ako so sa sabihin Kaiser. nila, hindi naman ang kakaver ang Kaiser ng ng insurance sa Pilipinas. Yung Kaiser dito, may Kaiser something dito na business sa Pilipinas, that's not, hindi yan connected sa Kaiser healthcare. Sa Amerika, hindi. So anyway, siya, may Kaiser insurance pa rin siya. Kasi halos wala naman siya binabayaran. Medicare na yun, minaminus na. Hindi Medicare nagbabayad, sorry. Yung Medicare niya, mura lang ang bayad niya sa Kaiser kasi Medicare partly ang nagbabayad. So minaminus na yun sa Social Security niya. So wala nang out of pocket na lumalabas. Kaya yung Bayad na yun every month habang buhay siya. Kaya ka-order lang namin ng 9 prescription medicine ko. Magkano binayaran ni Portia? 0. So ito guys. 0 payment. I mean, 0 po. Wala ba siyang binayaran? Wala. 0. So ito guys, so ang Kaiser, ang insurance niya Kaiser, same coverage nung nagtatrabaho pa ako sa Kaiser. So sasabihin may mga nagtatanong, well, you cannot use Kaiser insurance in the Philippines. Yes and no. Yes, because emergency, urgent care, those are two different things. Emergency and urgent care. Pag nagpumunta ka sa mga ganon, itatawag mo kaagad sa international hotline ng Kaiser, they will reimburse you. Which is at the back of your Kaiser card. At Yung saka, 800 number. Tapos meron din sa internet kung wala kayong card. Basta alam nyo ang medical record number nyo, date of birth, ganyan. So they will reimburse you. And it is already, I worked for Kaiser before, remember? So alam ko yun kasi may nagsabi na, no, you will not be covered. Yes, and then itinawag ko rin habang nandito kami, itinawag ko yun ulit just to make sure ng emergency and urgent care is covered. Yes, it is covered by Kaiser Insurance, even Medicare ka pa, which is, ang kanya is Senior Advantage na plan. It is covered. What is not covered is, example, nagdadialysis ka, nagkikimo ka, o kung ano pa. So guys, yon, pag chemo ka, dialysis ka, nag-physical therapy ka, occupational therapy, speech therapy, yung mga bagay ba na hindi emergency, na scheduled, hindi yun babayaran ng Kaiser because you're out of the US. But, libre pa rin. O kung may discount pa rin. Ang alin? Kung may PhilHealth ka. Or kung meron kang malasakit center, di ba? Kung dito ka, you have PhilHealth, may malasakit center, may mga kung ano-anong binibigay ang gobyerno, but there's also MaxiCare. Ang MaxiCare, iba-iba klase din ang plan. So, those are your options pag nandito ka sa Pilipinas. Hindi ko alam yung iba insurance, pero ang MaxiCare, for example, bibili ka ng parang card nila, bibili ka worth, for example, ganito, ito ang coverage niyan, unlimited urgent care, unlimited consultations, gamot, pero binili mo yun ng plan na yun ng ganito. Para sa kotse, na insurance, kung anong gusto mong coverage. Meron dyan liability lang, gano'n. Meron namang full coverage. Meron ka medical na pagka na-aksidente ka, na injured ka, libre coverage yun. Ngayon, same thing kung makabangga ka, same thing din. Ganon. Depende sa coverage. Depende sa coverage. So, yun ang answer sa question na what is your health coverage? So, meron pa siyang Kaiser. So, ito ngayon, just recently, si Portia, hello, Cha! I miss you so much. Hi, Cha! Si Portia, parang niya ng anak. Anak siya ng nakakatanda niyang kapatid. Pangalawa. Pangatlo. Oo. Nakakatanda sa akin. Kapatid siya ni Percy. Kilala niyo guys si Percy, di ba? Younger sister siya ni Percy. Si Portia nasa California.
Sister niya rin si Patty, minsan nandito rin, a couple times nandito si Patty, yun, sister niya rin yun. At saka nakita niyo rin yata si Philip, kapatid din nila I yun. think kay Ryan and AJ and Ryan. Harold. Hello guys! Harold. Tapos, so, ano mga ba yan? Wala na tuloy ako. Yun, yung kapatid niya si Patty. Hindi, tapos na yan. Tapos, so yun guys, ang tinatanong nyo, well, bakit ka pa kayo nagbabayad ng Kaiser Senior Advantage? Nandiyan na kayo sa Pilipinas, hindi nyo naman ang magagamit sa ano. Guys, it's very minimal lang ang bayad, but it's worth it. Dahil kasi, our plan is to at least once a year go back, excuse me, at least once a year go back to California kasi ang aming mga anak nandun pa rin para mabisita namin ang mga anak namin. Plus, ang parents ko, doon na sila permanente. Right now, nasa Pilipinas pa sila nagbabakasyon. Babalik sila in a couple weeks. So, mabisita yung mga parents ko. Brother ko na nandun din isa. Good Tapos sister, siya, ang sister niya, nandun din siya Chicago. So, gusto namin na ang pamangkin niya si Portia nandun rin. At least once in a year. Si Chona. Pamangkin niya si Chona, Celia, nandun. So, si Celia nga pala. At least once a year, makaka-uwi pala si Celia at si Chona. And this August. Oo nga pala. Chona, Celia, mag-ingat kayo Ingat sa kayo, biyahe. ha? Have a nice and safe trip. At saka magkita tayo dito. And Sila enjoy. na mga anak ni Ate Sed. Di ba Enjoy. nakita niyo si Ate Sed na nandito ngayon sa Pilipinas nag-for good pero dati rin in California. Diba? Pero yung mga anak nila, anak ni Chona na si Darren. Darren, may iwan yung anak ni Celia, si Rish at si saka Rish si at saka Rans. si Rans. Yun, may iwan. Matanda na nga tayo. Dati mga baby lang yun. Oh. Mga grown-ups na. Silang magkapatid lang, si Chona. Si Chona lang. At saka si Nandito Celia. lang sila nung kailan sila pumunta? December. Pasko. Nung Pasko, nandito sila, pero ngayon nung babalik sila lang magkapatid. Kasi mga anak nila sumama that time, may mga pasok. Bibisitahin yung bibisitahin. Kasi nandito pa rin yung kapatid ko, yung second to the eldest namin, ng Ate Sed. Nandito nung pala. Nagpunta na rin sila Oo, dito. nakita nila si Ate Sed. At saka si Mer, Chicago. Yung sa kapatid ko, yung sinundan ko, kasi I'm the youngest, yung sinundan ko nasa Chicago. Andito na sila, may vlog Si kami Mer. noon. Hi, Nakita Mer. Sila. Kamusta? Mer and family, Mer, Saka yung Lito, and kids, mga and anak mo. apos. Mga apo mo, tsaka, hindi, wala pa apo si Mer na. Wala ka po. Grandkids lang. Ano naman? Ito naman, pagka apo, para ba yung tanda-tanda na eh. Grandchildren. Yun, grandkids. Yan. Oo. Yung mga gwapo Ayan. at maganda. Lahat yata anak ni Pierre lalaki. Ano? Mera, Ay, hindi, may babae rin yata si Pierre. December usapan natin yan. Don't Balik break. tayo dito. Don't break your promise. No? Don't break your Nag-promise promise. ka ba? Yes. Sabi niya, nag-promise ka daw. So, teka. So, yun nga. Yung sa Kaiser, guys. So, why are you still keeping the Kaiser insurance? Okay. And how, may mga maintenance kami. Maintenance ng gamot, blood pressure, cholesterol. Yun. So, ito ang kagandahan na kinip namin ng Kaiser, insurance yan ng Senior Advantage. Kasi yun nga, ang plan namin is every year, at least once a year, we'll go back to the Philippines, visit the kids, my parents. California. Saan sabi ko? Philippines. Oh, sorry. Visit California to visit our family, our children and our family, parents, brothers, sisters. Pamangkin, apo. So, bakit mabuti? Dahil kasi pagbalik namin doon, it's not just to visit but to do annual physical. May. Annual physical exam is very important for us, especially for Louie Boy. Ay nako, kukulitin ka niyan hanggang makagawa ka ng appointment na magpa-physical. Kasi yan, he's so healthy, na bihira lang siya sa doktor. So, namimiss niya ang doktor niya pag hindi pa niya nakikita. God, June na ba yung physical ko? God, June na ba yung physical ko? Hindi pa, in 2 months pa. At saka ako, wag lang akong hindi maihi. Gusto ko punta sa doktor. Oo, kasi gusto niya maagapan It's better lahat to ng be maaga. early than to be late. So, dito pa lang mag-appointment kasi madali lang mag-appointment either by phone or online. Yung gamot ko, Mm. over the phone lang. Over the phone lang. So, okay, nung umuwi kami dito ng March, we had 1 year supply of medication. Okay? More than nga kasi meron pa kami, tapos nag-order kami ng 3 sets of refills. Kasi pag sinabi mo you're going out of the country, they will allow you 3 refills. Tapos, sabi ko, Kailangan din alam ng a doktor year's mo. worth. Oo, sinabi na namin sa doktor, at saka in-okay niya, may notation siya. At saka, in-orderan niya na ng refills. Tapos, sabi namin, we will be gone for a year.
Sabi niya, oh, it's not covered by Medicare if you get a whole year's worth. Ano lang, 3 refills lang. Sabi, kahit na may order ng doktor. So, ang ginawa, sabi niya, unless you pay out of pocket, sabi ko, can you check how much out of pocket because I want another refill, bali 4 refills. Yung additional refill, pang-apat. Pang-apat, kasi ang isang refill is 3 months supply. So, nang kinuwenta niya lahat, it was only $80-something, less than $90. Basically, yung iba na kinuha namin, walang bayad. Yung 90-day supply, walang bayad. Ay, hindi lang 90. Yung 3-month supply times 3, 9-month supply, walang bayad. Yung pang... Apat na. Another refill na pang 10, 11, 12 months, bali 3-month supply, out of pocket na, we only paid less than $90. Isipin yung 1 year supply, $90 lang. Bali dito, less than 5,000. Yeah, less, magkano bang? Sa ano yun, ha? Sa Yeah. prescription ko yun. Prescription yun, hindi yun over the counter. So, binayaran namin yung 4th refill. So, we have a year supply. Tapos, ngayon, maaga pa nga inokay na naman ang refill. So, ngayon uuwi si Chona at si Celia, sabi ni Portia at ni Chona, Kung may padadala. may papabili pa kayo, may padala kayo para mabdala daw nila. Ay na, siyempre, madrami rin silang dadalhin kasi para sa pamilya nila, mga pamangkin nila, kapatid nila na nandito, pati mama nila. So, ang hiningi na lang namin na magpadala ng Magpapadala kami. Nagpapadala kami ng prescription. Si Portia, thank you, Cha, and thank you, Chon and Sel. Thank you, Cho. So, si Portia, in-order ko na online, tapos, pinick up ni Portia, another 3 months supply. Meron Magkano binayaran ni Portia? 0. 0. So, instead na bilhin namin dito, may nag-comment nga, mahal ang gamot dito per piece mong bibilhin. Totoo yun. It's not cheap. Pag mga prescription. At saka, good and bad din yung per piece kasi kung wala kang pambili ng isang pad na gamot or isang boteng gamot, at least kung anong budget mo, makakabili ka muna ng 10 gamot good for 10 days yung kung blood pressure mo, di ba? Sa karamihan, hindi naman maka-afford ng isang bote na katapres kung ano pa mang gamot. At least makakabili ka ng 10, 14 days. O, kikita ka pa yun within that 14 days bago ka bibili ulit. So, okay rin yung per piece pwede. Kasi sa Amerika, you cannot buy per piece. Yeah. You cannot buy per piece. For a month supply. A month supply at least. O, basta isang bote, hindi ka pwedeng, 5 lang sa akin, hindi pwede. Yeah. Dito pwede kang bumili nga. Isa lang, Ganyan, everyday ka bibili, gusto mo, Yeah, pwede. Isang piraso lang na Calci Black. Meron akong sipon at saka ubo, ano ba maganda? Bibigyan ka ng recommendation kung what kind of medicine. Take this Tapos, for 3 days. ilan? Wala akong 3 days. Tatanungin sa'yo. Ilan bang dapat yan? Ito, bumili ka, bibili muna ako yung pang lang, 2 araw or for today. Pwede, no? Oo, hindi pwede. Ay, lalo na sa antibiotic, hindi pwede. Kailangan continuous mo yun. Kung 10 days mo ite-take yun, you have to take it for 10 days. Ganon. Pero dito, yun nga, dati nga, ang antibiotic dito, pwedeng bilhin na walang reseta. Ngayon, hindi na po rin pwede, which is good. Kasi antibiotics, you cannot just take it. May sipon ka, titake ka agad, hindi pwede. Magiging resistant lang ang mga bakterya sa katawan mo. Lalo kang pag magkasakit ka next time na totoong infection, na bacterial infection, hindi na makikinig ang bacteria sa'yo kasi na-resistant ka. But anyway, okay rin yun. For example, 30 ka tabletas na antibiotics, hindi lang, 10 lang muna bilhin ko, pwede. Basta may reseta ka, tapos lalagay nila 10 out of 30 binili mo. Pwede. So, okay ako dyan. Dahil kasi maraming kaibigan natin, kapatid natin, hindi makaka-afford. Totoo yun. Ano yan, reality ng buhay. Na yung, let's say, gamot nila, kailangan yung bibilin ngayon, yung extra lang sa pinagbiling bigas, pambiling ulam, Yes. pangbaon ng mga bata. Gatas ng baby. Gatas ng baby, tapos may sobra, pambibiling gamot. Ilan to, ganito. 2 araw yan, sir. Bibili ko yung 2 araw, tapos magtatrabaho na naman para kumita na naman para sa mga susunod na araw. Kaya God okay bless yan. you guys. God bless Kaya you. okay yan. Kaya sa mga ganyang bagay, that's very good na pwede kang bumili per piece. Pero disclaimer ha, dito merong mga mura na bagay
sa gamot, gano'n. At meron din naman napakamahal. Oo. Ay nako, alam nyo ba yung nalimutan kong magdala nung kasi ng marami? Baon, yung Lumify. Para sa mata. Lumify, Lumify, para sa mata. Kasi Over the ako, counter lang yun. kasi ako, yung bang pagka nahanginan ako sa air condition, sa electric fan, o sa nagdadrive ako, madaling ma-dry ang mukha, ang mata ko bagay, dry na rin. Hindi. Dry na ba mukha ko? Hindi. Hindi. For your age, very good ka. Ha? Ano nga ako eh. Ano nga ako eh. Jealous nga ako sa kutis mo. Hindi, anyway, yun nga, nagdadry ang mata ko. Siguro sa edad na rin yun, ano? Pero, Tsaka may history ka ng iritis. yun. So, the Sino best. nag-recommend sa'yo ng ano? Ng Lumify? The best, Si ha? Dr. Sherupni. Yes. Very good ophthalmologist ng Ophthalmologist. Kaiser Riverside. Hello, doctor! At mga nurses Hello, there. pati to your family, your wife and your kids. Lumify, oh my God, Very good. the best. Parang magic. Magic, it's just a magic. Pagpatak mong ganyan, no? Tumikit ka lang ng mga ilang pikit, ilang kurap. Tapos, maya-mayang ganyan, tignan mo yung mata mo Parang sa magic. salamin. Very, very clear. Wala yung pamumula, wala yung oh my At gosh. saka comforting ano. Comforting. Pero hindi pwede sa mga gumagamit ng contact lens. Guys, sa akin, I cannot choose Hindi, it. oo. Hindi ko pwedeng pwede kong gamitin, pero kailangan wala yung contact lens ko. It's just like a magic. Pero, alam nyo dito, almost 5,000 ang isang box. Ang box doon, 3,000. Oh. ang isang box doon, dalawa ang laman. Doon sa Costco ko binibili, sa Costco namin binibili. 20. Yung a box niya, dalawang bottle, 28, 29, something, ganyan. Pero, how much is 28? Or let's say, sarado ng $30. Magkano yun sa peso? So, tag-50, 3 times 5. Ay, Ay, peso. 30 times 6. Ano? 30 times 30 times 5. 35. Ha? Ano? 30. $30 1,500. times 50. 1,500. 1,500. Doon, ang presyo nun, sa dollar, $30. Pero pag dito binili, almost 5,000. Tama ba? Yeah. Almost Kasi ang $10, 500. Tama, okay. Almost 5,000. Oh Dito, my tapos God. isa lang ang laman. Isang kahon, dalawang laman. Hindi dito, sa Lazada, they sell it for one bottle. You can buy one bottle only. One bottle only. Oh, but it's almost like $60 for... Magkano sa peso? Umaabot ng... may 4,000 ako nakita, may 3,000. So, you mean to say, yung Pesos. isang bottle sa Lazada na orderin mo worth $60 kung sa dollars. Iba-iba presyo. Bali, oh my Lalayo. God, bali dinoble yung Tapos isa price sa lang. Costco, pero sa Costco dalawa. Dito isa lang. Oh my God, Kaya sige nagpabili rin siya kay Portia. Zinel niya si Portia, pero nagpabili siya kay Portia kasi nga napaka-mahal. So yun, dito may mura, may mahal. Yun lang. Napakamahal nun. Pero if alam mo mga gamot sa atin dito, para sa akin very effective. Yung mga Neozep, mga Alaxan, mga ganon. Nagpapabili pa ako sa kanya niyan eh. Biogesic, mga Tusiran. Nagpapabili pa ako niyan pag umuwi. Bumibili pa kami para idalhin doon. Kasi doon sa Amerika noon. Dahil kasi very effective. Maganda mga gamot natin dito. So kaya we kept Kaiser Insurance for him, especially kasi annual physical doon sa Amerika. Tapos, kasi hindi ko kinip ang Kaiser kasi nga kung ako lang, ang mahal. Hindi ko kinip ang Kaiser kasi napakamahal kung i-keep ko ang the same coverage when I was still an employee, $700 a month just for myself. Pero alam mo, That's too expensive. Pero alam mo, kung tutuusin, $35,000, yung mga maraming pera dyan na magre-retire na rito, they can still keep their coverage. I mean, their insurance. Ngayon, guys, ang iba, ang malaking reason nila ayaw nilang kasi sa healthcare, which is very understandable. Ayaw nilang mag-retire sa Pilipinas because of healthcare. Marami, karamihan dyan. Marami, pero kasi At saka, sa amin, sa totoo lang, let's face the truth.
yung mga parents natin, o yung may mga, yung katulad ko, may edad na, yung tumatanda pa lang, ganon. Ano kasi, may natatanggap, let's say, ng SSI, nakakapanghinayang. Pero kami naman, wala naman kami SSI kasi. Yun, nakakapanghinayang. SS meron siya. SSI and SS is different. Oo. SS is based on your number of years that you worked in America, yung sinweldo mo, yung binayad mong tax, doon, ano yun, yung napupunta rin sa yung pagka binabalik ng gobyerno sa iyo, ang ilang taon mong nagbayad ka ng tax, nagtrabaho ka para sa Amerika, binabalik sa iyo, yun sa'yo yun. SSI is different. SSI is parang tulong ng gobyerno Yun. sa yung mga lola natin, mga parents natin na hindi naman nagtrabaho sa Amerika. Yung mga, let's say, pero kami, naging citizen. let's say kami, na nagtrabaho sa Amerika, na eventually, pinitisyon namin ng nanay namin, tatay namin, nakarating ng Amerika, yun, entitled yung parents Pag namin. nag-citizen na sila. Kailangan naman citizen ka rin bago ka makapag-petition. Hindi. Ngayon Pag sila, citizen sila, pag dumating dito at naging citizen din sila, yun, pwede silang mag-apply. pwede silang mag-apply ng SSI. Oo. Isipin nyo yung privilege na yun na Oo, kahit na binibigay. hindi sila nagtrabaho ever sa sa Amerika, ang gobyerno tinutulungan pa rin sila. So, salamat Oo. Amerika. Oo. Salamat din, marami. Naging home din namin ng Amerika. Kasi may nag-comment na wala daw kaming utang na loob sa Amerika. Ano naman na utang na loob? Kung anong meron kami ngayon dahil sa Amerika, nakuha ba namin dito sa pagtatrabaho namin sa Pilipinas? Hindi. Nakuha ba namin ito dahil nagtiyaga kami sa Pilipinas? Hindi. Hindi rin namin minamaliit ang ang Pilipinas, but at the same time, lahat ito utang namin sa Amerika. Mahal namin ang Pilipinas, kaya kami nandito. Utang sa Amerika! Ay, utang na loob namin yan sa Amerika. Dahil sa Amerika, nagkaroon kami ng kung anong meron kami ngayon. The fruits of our labor. I mean, we worked for it, but at the same time, America gave it to us. Gave us a good life. Kasi may nag-comment ba naman noon? Ang sama siguro ng buhay nyo sa Amerika na gano'n na lang kayo magsalita. Ang bahay na tinira namin doon, 5 bedrooms, 4 bedrooms. Ang ganda ng buhay namin sa Amerika. Ang sasakyan namin doon, 4. Dalawang Mercedes na sasakyan namin. Of course, inutang mo yung lahat, pero Utang lahat, eventually pero- nabayaran mo naman lahat. Sa amin. Nagkapera naman kami doon kasi nabenta namin. Sa amin, dito makakaya ba namin ng Mercedes? No. No. Pero, No. so don't say na wala kaming utang loob sa Amerika. Oh, please. Again, Don't say that. Because we owe America a lot. We owe more than half of my age, more than half of my life, nasa Amerika ako. sino ba? Ay, siya rin, more than half. 28 years old lang ako nung umalis ako ng More than half of our lives, nasa Amerika kami. Home yun ng mga anak namin, doon sila pinanganak. Kaya, don't say na wala kaming utang na loob sa Amerika. Kasi 28 years old lang ako Don't say that. Sabi mo nga, half of our lives. More than half. More than half. Of our lives. Katulad ko nga, umalis ako dito, 28 times 2. O, di 56 lang ako, di ba? O, kanya, tama yun. Kaya hindi pwedeng sabihin na wala kaming utang na loob. At saka, grabe naman yung magsalita. Para ka namang hindi Pilipino, Manong, nung nagsalita ka na. Ang sama siguro ng buhay nyo sa Amerika. Oy, kahit na ordinaryong empleyado lang kami sa Amerika, buhay, mayaman ka kung nasa Amerika ka, totoo yun. Correct. Dahil kasi, ang meron kami doon, hindi namin afford dito sa Pilipinas. Never. Kung hindi kami nag-Amerika, kung hindi kami nag-abroad, yung mga natikman namin, hindi namin material na matitikman. bagay, hindi namin yan matitikman dito kasi hindi kami pinanganak na mayaman. Unless na mayaman ka. Unless na mayaman ka, kami hindi naman kami pinanganak na mayaman. So, maganda ang buhay namin sa Amerika. Pero tapos na kami doon. Ang stage ng buhay namin, hindi na sa material na bagay, hindi na yun importante. Natikman na namin eh. Ayun. Kaya ang buhay namin nandito na ngayon. So, ayun guys, sa health insurance, meron tayong MaxiCare, may PhilHealth, may ano yung kay Bongo? Ano yun? Malasakit Center. Malasakit Center, marami kang Tapos, pero kinik namin, para nga sa mga annual health check-ups, para sa mga gamot, at saka, for example, God forbid, kung may kailangan ka something na matagal na gamutan, bumalik ka sa Amerika, di ba? Legal naman kami, US citizen pa naman kami. Anytime. Pwede kami umuwi ng Amerika. Pahingi pa masahe, umuwi ako bukas. So, kita ka ng anak ko. So, it's like we said, mura lang yung bayad niya sa Kaiser because of Medicare. Ano ba ang next?
Ang isa, social security. Kung paano mo daw pinapadala namin ang social security namin dito. Ako wala pa akong social security because the earliest you can get social security is at 62. And again, ang social security or SS is different from SSI. Social security is based on your work, number of years of work, the taxes that you paid, ganon. Na, kumbaga, ano mo yan, binabalik sa'yo ng gobyerno. Parang dito rin, social security. Pero yung SSI, kahit hindi ka nagtrabaho sa Amerika, tulong yon na gobyerno ng Amerika. Sa mga citizens nila. Sa mga citizen, yun. So ngayon, wala akong social security because I'm only 56. I was 55 when I left America. Siya meron. So ngayon ang question ng karamihan, paano nyo, kahit sa messages sa Facebook, paano nyo tinatransfer ang inyong social security? Pwede ba makatanggap ng social security kahit nasa ibang bansa ka, nasa Pilipinas ka? Yes, of course, because that is yours. SSI, on the other hand, hindi ka pwedeng tumanggap na nandito ka sa Pilipinas. Yes. Ang swerte naman natin nun. Unless na bakasyon lang. Bakasyon lang pwede. Pero yung aalis ka ng Amerika, dito ka na for dito good. Dito ka na for good. That's Wala ka ng SSI. Cut na yun. Kasi ano yun eh, tulong yun ng Amerika sa'yo na mabuhay ka na sa Amerika na meron kang may tinatanggap. Pero pag umalis ka na ng Amerika, ba't ka pa nila binibigyan? Eh, hindi ka nga nagtrabaho sa Amerika eh. Binigyan ka. Ngayon hanggang kung saan ka pa ng lupalop ng mundo, bibigyan ka pa rin. Gusto mo, dalhin pa yung dollar namin sa Hindi, Pilipinas. pero yung social security mo, pinagtrabahuan mo nga yun. So, susunod yun sa'yo. Ngayon, in our case, okay, this is, kasi, nagtatanong sila how you do it. You talk to your bank. Yes. Talk to your bank, kung anumang bank yun, and talk to your bank. Dapat dito, meron kang open na dito na bank. May bangko ka dito. May bangko ka dito, and then talk to this bank. Dollar account and peso account. And tsaka, talk to your bank in the States. And then, decide what you need to do. In our case, to be honest, ang kanyang social security is nasa bangko pa namin sa Amerika because we kept our bank accounts. We didn't close it because when we need it, we have it there and then pabalik-balik na kami. At saka kung minsan, mas maganda rin yung meron kang account doon, nakakapag-Zelle ako kung kanino. For example, may utang ka kay ganito, nagpabili ka ng ganito. O sige, Zelle lang kita ha. Zelle is like GCash pero diretso yun sa bank mo. O Zelle kita ha, pakibili mo ako ng ganito. O. Doon pumapasok yung ano ko. So doon pa rin pumapasok yung social security niya. So yung social security niya is actually, we didn't move it here. We still have a dollar account sa Amerika. Kasi dito, may natira pa namang konti na from our ditong lahat ng expenses namin. Meron pa kaming dollar na konti at saka meron pa kaming peso na konti. So, we didn't need to move it here. Ano pa? Tapos pag nagbibigay yung mga anak namin, Ma'am, do you still have Zelle? Can I Zelle you guys? O di doon na yun, parang savings mo na rin yun doon. May kukutin ka balang araw. Or if you need it, you can just transfer. Ngayon, ito is the other thing. Pwede mo i-bank transfer if it's a big amount up to $25,000. Yung Chase Bank, you can for $40, you can wire your money to BDO. Kami dito, Banco de Oro. Doon Chase Bank, Wells Fargo. Pwede mo yun for $40. Wire transfer. Wire transfer it. Sa una mong wire transfer, maraming tatawagan ka ng bangko bago mo ma-transfer. It will tell you na the bank will call you to verify things. Which is yun ang kalakaran, syempre, to make sure na ikaw yun. Excuse. Ngayon, pagdating dito naman, you have to wait 3 days. Oo, within Clearing. 3 days, clear na yun. Nasa bangko mo Yun. yun. We have done it several times. Malaki, yung binaya namin dito, sa Binayad bahay. namin sa bahay. Ano pa, magkano yun, nakailang wire transfer kami kasi ang maximum lang is $25,000. Para hindi kami magdala ng peso dito. Oo. Yung iba, pinoproblema, paano magdadala ng peso ng dollars sa Pilipinas? You don't have to. You don't have to carry it with you. Kasi Sa 10,000 bangko lang allowed. Bangko So lang. ngayon, if you really Safe. want to bring cash with you, you have to, you have to Be careful. be careful, and also you have to i-declare nyo. Kasi more than 10,000 you have to declare. Hindi naman nila kukunin yun eh. They just have to know. Bakit may dala kang malaking pera? Para saan to? Gusto mo, sabihin mo, ay magpapatay ako ng bahay o bumibili ako ng lupa. Anyway, so yun, ang social security niya, it goes to our bank sa US. Ay, may AJ Travers.
shout out sa'yo. So, Hi, Jay. sa comment mo, sabi mo, hindi mo sure kung binabasa namin lahat ng mga comment. Yes, we do. At saka nag-comment ka kung baka ako lang nagbabasa, siya hindi nagbabasa or something like that. Well, this is the truth. I read it to him. Either tatawa kami, ma-inspire kami, maiiyak kami, ma-motivate kami, or maiinis kami. Ano yun? And honestly speaking yun. Sometimes naman, naggaluluto ako, magbabasa, nabasa mo na ba to? Kasi syempre, as the days go on, may paisa-isang mga comment na dadating, di ba? Aside from yung binasa na namin from when we wake up, we normally read it in the morning after we pray, after we read our Bible verses, we read the comments. Nagaling pa the night before pa kami natulog. So, throughout the day, may mga comments na papasok. Minsan sasabihin niya, nabasa mo na ba to? Kasi ako throughout the day, I keep checking. Sabihin ko, oh yeah, either hindi pa, or oh yeah, nabasa ko na. But the next day, from where we stop, we read. Hindi lang namin ano lahat, hindi lang namin masagot lahat kasi salamat sa Diyos, napakalaming comments. So, for the question, if we read the comments, yes, we do. I read it to him while after nga, nasa bed pa kami noon. Every day yan, walang palya. Kahit may pupuntahan pa kami, we read. After prayer and Bible verse, we read it. I read it to him. I read it aloud. Dalawa kami tapos minsan. Hindi naman pwede dalawa tayo, binabasa mo yung sa'yo, binabasa ko yung sa akin. No, magkatabi ka sa may, babasa ko. Tapos, minsan, uulitin pa namin. Ano daw? Ulitin pa namin. So yes, for the question, if we read the comments, yes, we do. Ngayon, sa mga shout out naman, di ba sabi namin, pag may na-miss, just message us again. Like kagaya ni, may nakalimutan ako minsan, sabi niya, lagi kong nagpapashoutout, hindi siya na-shoutout. So, eventually, nakakapunta na kami doon na shoutout na namin. So, ang iba, for sure, naririnig yung minsan paulit-ulit kayong iba kasi paulit-ulit din nilang hinihingi. Shoutout ulit. Ay, you are more than welcome and we are more than happy na i-shoutout namin kayo. So, yung iba lang siguro, kasi usually sa shoutout nandun sa dulo, so, kung pakikinggan nyo, baka marinig nyo ang mga pangalan nyo. Tapos naman, may nag-comment, ayun lang daw ang part ng aming vlog na ayaw niya yung shoutout. Meron din naman magme-message sa amin, can you please not shout out my name? Kasi we are private people, we watch your vlogs, pero we are private people, my family is private. Or if you want to shout out, just first name because and don't say the place kasi we are private. Okay. So, we understand that. Iba-iba nga ang tao kasi may likes and dislikes. Iba-iba. Yeah. So, may ibang ayaw lang ng shout out. Gusto kasi, naman, merong gusto. Kasi naman, yung iba naman yung, pag hindi ka naman nagpapa-shout out, hindi mo naman kakilala yung mga sila-shout out, parang gusto mo na lang i-forward kasi hindi ka naman nagpa-shout out, so hindi ka nag-aantay ng pangalan mo, at saka hindi mo naman kakilala yung mga sila-shout out. So, understandable din na ayaw mo makinig doon. So, may nagtanong din, advisable ba to retire in the Philippines? I think nasagot na rin natin yan, sa mga previous nating conversation. Depende sa'yo. Depende sa'yo. Depende sa needs mo, depende sa wants mo, depende sa priorities mo. Yung iba, just for the fact na hindi nila makita ang mga apo nila araw-araw, hindi worth it ang Philippines. Hindi ko sumasakit ang ko, mga tuhod-tuhod ko. Hindi nga siya, guys. Mga ganyan siya. Ako, pag matagal na ako na sa isang posisyon, pag tayo, ganun ako. Siya never will narinig. Very flexible pa. Thank you, Lord. Alam mo, up to this day, nakakaano siya, guys. Ano tawag doon? Yung ganun. Bend? Makabend siya, tsaka ma-reach niya ang floor na hindi siya, na naaabot niya. Ako hindi ko maabot. No bending knees. Hindi bumabaluktot ang tuhod ko. Hindi, straight ang legs. Tapos na niya, abot niya ang floor. Ako hindi ko maabot malayo. Ang hanggang ano lang ko yung sa tuhod, below that, pero hindi ko maabot yung floor. Hindi ako flexible. Tapos, so kung advisable sa amin, advisable sa akin, sabi niya yes. Dahil kasi nga ginawa namin, di ba? Pero sa iba, hindi lahat. Depende kung ano ang buhay mo, sitwasyon mo sa buhay. Kaya hindi namin masagot exactly. We are just for ourselves, yes. May papaliwanag namin sa amin. Yes. Yung iba kasi, di ba, SSI, hindi nila maiwan ang SSI kasi nga naman sayang. Exactly. Tapos, or sa mga anak, apo, hindi nila maiwan dahil bata pa yung mga anak, pa yung mga nag-aaral pa.
Kasi kami naiwan lang naman namin yung mga bata daw kasi they're independent na. They live on their own. They're already grown. They're 25 and 26 They're years established. old. And then they are, Making money themselves, you know. So, pwede na. So, kung mga bata pa yung mga anak nyo, syempre hindi nyo maiwan. Or may mga apo kayo, nagbabantay kayo ng apo. Yun. Or kahit na hindi kayo nagbabantay ng apo, pero hindi nyo makuhang malayo sa apo nyo. Big reason na yun, hindi kayo pwede sa Pilipinas. Depende. Uwi na lang kayo. Kaya Tapos bumisita kayo sa amin pag uwi nyo. Kaya hindi namin masasagot yun. Yun lang masasabi namin. Para sa amin, yes. Eto may isang nag-question, but maybe some of you meron ding tanong sa isip nyo. Advisable or not ba? Ito, I think, Kevin Muse, I think, Mrs. ni Kevin Muse kasi ang account. Hello, pero I think it's his wife who usually makes a comment, maybe. Hindi ko lang maano, anong pangalan mo, ma'am? Anong pangalan mo? Pakisulat para makasay hi. You guys always make a comment. We really appreciate it. We appreciate it So, so much. either it's Kevin or Very ang much. wife niya. Ang tanong nila, or ang tanong niya, advisable or not ba to go as immigrants sa US, pero stable naman buhay dito sa Pinas? Ang magandang question yan. Advisable ba mag-migrate ka pa sa Amerika or sa ibang bansa? Kung okay naman ang buhay sa Pilipinas? Depende rin. Dahil kagaya sa akin, nag-migrate ako dahil sa pangangailangan. Dahil kasi, Karamihan sa pangangailangan. We have to face it. Because, of course, ang sweldo di ba, nag-OFW nga ang mga tao, di ba? Kasi ang sweldo mas malaki kaysa kikitain mo dito sa Pilipinas. Exactly. For example, nurse ang natapos ko. Magtatrabaho ako dito sa PGH o kung saan man. Siyempre, ang kikitain ko for the same work, a lot more sa ibang bansa. Kahit hindi sa Amerika, di ba? Kahit sa ibang bansa. Basta sa ibang bansa, mas malaki. So, para sa akin, worth yun na mag-migrate ako, na nagtrabaho ako sa ibang bansa. Ngayon, kung hindi mo naman kailangan yun sa buhay mo, kumbaga yun nga, stable ang buhay mo sa Pilipinas, okay naman financially, hindi mo naman kailangan ang dollars doon, kasi okay naman ang buhay mo dito. Kung happy ka dito, I guess ang answer there is wherever you are happy. Ganon din, parang in short din doon sa paliwanag mong una na yung iba karamihan para sa sa ikabubuhay kaya nag-a-abroad. Ngayon, kung ayos naman ang buhay mo rito, ba't ka pa mag-OFW? Di ba? Or mag-migrate. Oo, magmamigrate. Same thing. Kasi kung may pera ka naman, ang gagawin mo lang, bakasyon ka lang doon sa Paris, sa Europe, America, kung saan mo gusto. Hindi ka na magma-migrate doon, vacation. Kasi mahirap ang buhay doon. Wala kang maid, wala kang driver. Kung sanay ka dito sa sa Pilipinas ng gano'n. Kasi wala kang ganon doon unless talagang afford mo. Kasi may pera ka naman, kaya mo naman. So, ganun ang gagawin mo. Kanya, it always depends upon the situation. Correct. Kasi kung yun nga, sumasahod ka rito ng large amount of money, O may business may kayo. business ka rito, Or talagang maganda ang buhay nyo financially sa pamilya nyo. Bakit mo pa kailangang pumunta doon? bakit yung parang mga OFW, ba't ka pa mag-OFW? Ba't overseas worker ka pa? Di ba? Dito ka na lang, may business ka rito. Ngayon, gagawin mo na lang, bakasyon ka, ganon. Marami namang gumagawa ng Yun, ganon. At least, napuntahan din mo yung mga gusto mong puntahan. Gusto mo makita ang snow winter time, ma-experience winter, magbakasyon ka ng winter. Exactly. Ngayon, gusto mo naman makagala doon na walang snow, walang bagyo, pupunta ka ng summer or fall, di ba? Tapos, ang isa pang disadvantage ng mga merong pera dito, yung mayaman dito, the driver, di yaya yung mga anak, di cook yung pagkain nila, at yung mayordoma. Pagdating doon, hindi. Yung mga nagma-migrate, kami na nag-migrate doon,
Hindi kami nakapag-hire ng maid doon. Hindi kami nakapag-hire ng driver doon. Kasi kung You know? mag-hire ka, kailangan ma-meet mo ang wage requirement. Aha. Tsaka kailangan sila may social Benefits, security, may yan. benefits, ang health benefits. Medical. Eh, paano mo ma-afford yun? Di ba? No. So, hindi mo afford yun. Kami nga, example nung baby ka, di ba, ang mga anak namin are very close in age. 10 months and 3 weeks apart lang yung mga bata. Di ba, sabi namin, every year, for 5 weeks, pareho sila ng edad. No, April 20, nag-25 si JR. Si Chris, 25 din. Nag-26 si Chris, 5 weeks later, May 26. Nag-26 si Chris. Kaya, for 5 weeks, pareho silang 25 years old. So, ang istorya niyan, dahil sa lapit ng edad na para silang kambal, parang may dalawa kaming sanggol, di ba? For a Correct. long time. Correct. So, my time, nung nag-move ako ng Kaiser in 2000, nag-evening shift ako, which is 3 p.m. to 11:30 p.m. Swing shift. Swing shift, tawag. 3 to 11. Siya, pauwi yan ng LA, hahabol pa yan. Ako, sa umaga, siyempre pinalagaan ko yung mga bata. Mag-aantay ako ng pasukan ko, last stress. At that time, malapit pa kami, ibang Kaiser pa yung pinagtatrabahuan ko at malapit pa kami sa Kaiser nung nakatira. So ako, nakapaligo na ako, nakakain na ako, napakain ko na yung mga bata, naliguan ko na, nalinis ko na, malilit pa sila noon. Tapos, kung anong gawain sa bahay, nagawa ko na. Tapos, for example, ang usapan namin, 2:30 kasi malapit lang ang trabaho ko eh. Nasa kotse na ako, nakaharap na yun sa kalsada yung kotse ko. Palabas. Palabas. Naka-uniform na ako, ready na ako, baon ko lahat, ready na. Inaantay ko na lang, inabangan ko. Siya naman, pagdating niya, papasok siya ng garahe. Ako nasa garahe pa, nakabukas yung garahe. Siya papasok ng garahe, magaganyanan na kami. Oh. Okay endorse ko sa'yo. 2 bata, buhay, kumakain, nakaligo, malinis diaper. I love you. Kasi, siya na naman magbabantay, ako papasok ako. Ganon ang buhay sa Amerika. Eh kung dito, may maid ka, gagawin mo ba yun? Yun ang sagot kung itatanong nyo na kailangan pa bang mag-migrate kung May time pa na may kliyente ka, nung nasa law office ka na, may kliyente ka na imi-meet. Hindi ako makapag-call off. Wala kaming mapag-iwanan ng bata. May home office kami eh. Minute niya yung client niya sa bahay, tapos may nilala niya yung playpen doon sa opisina niya para makita niyo si Angel. Si Angel pa lang anak namin nung si Chris nandun, di ba? Nalala mo? Ganun ang buhay. Eh kung may maid ka, di sabihin mo sa maid mo, sa yaya sa bahay mo na, oh sige, alis ako, si sir mo wala pa, si kuya mo wala pa. Yun ang problema, pero yun, ganun. Paalis ako na, kaganon ako. Kasi alam ko na, in a minute na, papasok na yung kotse niya eh. Yan ang buhay namin noon. Dahil kasi, for a while, wala lang kaming babysitter. Hanggang sa, may time din na may babysitter kami, pero hindi naman live-in. Ano mo pa yun? Umiiyak pa nga ako noon eh, lalo pa nung bagong nanay pa lang ako. Ang sakit sa loob. Nung bumalik na ako ng trabaho after maternity leave, i-drop off mo sa babysitter ang anak mo, umiiyak ako pag drop off ko niyan. Ako, iyak na ako. Pagbalik ko sa kotse yan, habang nagdadrive ako papunta sa trabaho, umiiyak ako na, anong klaseng buhay ito? Inaalagaan ko ibang tao, pero yung anak ko hindi ko maalagaan. Kailangan kong iiwan sa isang tao na hindi ko nga kaano-ano kasi that time wala pa yung kapatid ko. Tapos wala pa sila mami noon. Mga pariente niya malalayo, nasa LA, nasa Chicago, nasa ibang lugar. Wala kaming pag-iwanan. Tapos, It was just me and him. pipikapin ko na lang. Tapos sa hapon, either akong pumikap or siyang pumikap. Pag nauna siya, ano niya ako, ipaalam niya sa akin na na-pick up niya na. Ayun. So, yung tanong na yun, hindi namin masasagot talaga. Kundi Nasa sa iyo. inyo rin. Yung depende sa situation nyo. kasi nga naman ko, yun lang naman eh, kung maganda ng buhay ninyo, bakit kayo doon magtatrabaho? Yeah, bakasyon na lang kayo. Europe, Paris, Kung UK, saan you know. Ngayon, Kasama niyo pa yung maid nyo. Di ba? Oo, di ba yung mga mayayaman, ano, sinasama nila yung mga ano nila, mga kasambahay nila. Ang galing, no? Kasi Kakaingit.
Dahil kasi, oo, at saka ano nila yung blessings nila, share nila sa mga kasambahay nila, nadadala nila sa travel, nadadala nila sa kung saan lugar. That's good. Or mga OFW, di ba, na mayayaman yung mga ano nyo, nasasama. Ay, kasama sila ha? Kasama sila. Pag nag-travel yung mga... May pinsan ako, OFW siya, ang dami niya nang napuntahan na ano, na lugar, Bansa. Amerika, Europe, ay ang dami nila kasi yung boss niya, parang may bahay sa iba-ibang kontinente. Oh my gosh. Parang si ano, o nga pala, Si hindi Beng? natin nasi-shoutout si Beng. Hi, Beng! Hi, Beng! Nasa UK yata si Ben ngayon eh. Beng, 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 Beng! Pero sa ano siya? Sa Oman ba? Oman. Oo, OFW si Ben. Oo. Pero yung ano niya, yung boss niya, napupunta sila sa ano, sa ibang lugar. Kung saan magbakasyon, kasama siya. Kasama siya, ang galing no. At saka God bless those employers ng mga OFW natin. Yeah, Na mahal thank nila you, yung mga, Lord. nakakatuwa. Naiiyak ako minsan pag nanonood akong Facebook Reels. Tapos yung mga Facebook Reels ng mga OFW, pinapakita nila kung gaano sila ka-close sa mga boss nila, na parang pamilya na sila, na sumasama pa sa mga reels nila, o mga video nila. Nakakatuwa. Tapos naman, maiiyak ka naman dun sa mga nagmamakaawa dahil kasi Hindi ba pagbakasyon? hindi makabakasyon o malupit sa kanila yung mga ano. Kulang sa tulog, puro trabaho. Oo, yan. Ganun. Oh, God bless them. Thank you, Lord. Kung kapatid mo yun, ano, nakakaawa. Kaya yan talaga yung mga OFW talagang yan. Yan ang talagang bayani ng ating bansa. Sila. Ang hirap siguro na, ano. Mhm. Ini-imagine ko kung Hindi mo sakripisyo nila. Malayo sila sa pamilya. Gaya ng ano sinabi mo, yung feeling na naramdaman mo, gaano sila. Na yung mga ibang tao na alagaan nila, anak man ng mga employer nila o yung employer man nila, inaalagaan nila. Pero yung kung anak at asawa nila, nandito, malayo. O isipin mo yung Ang hirap, no? sakripisyo na yun. Ang hirap siguro, no? Talagang yung mga OFW talagang bilib Kasi di ako ba dyan. nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin? Bilib ako dyan sa mga OFW. Talagang yan, kahit, oh my God, kahit na anong isipin ko dyan talagang Ang hirap. kaya yan, laging malapit sa puso ko yung mga yan. Dahil kasi isipin mo, hindi nagtatrabaho ka para sa mga anak mo, sa mga pamilya mo, di ba? Pero at the same time, yung bang malayo ka, parang ang hirap, parang bang is it worth it? Yeah, kasi inabot natin yun eh. Dahil kasi ako, nung umalis ako, 28 years old, syempre, nandito rin ang mga parents ko. Oh, Pero di eventually, ba? nadala naman niya si nanay, si Oo. tatay sa Amerika. Nakapamuhay din sila sa Amerika, na-enjoy din nila ang Amerika. Andito rin ang buhay ko, tapos napunta ka ron. Di syempre, parang talagang malungkot. Pero ginawa mo yun, dahil kasi nga, para makatulong din ako sa mga kapatid ko, sa parents ko, yun, kanya yun ang dahilan. Ngayon, ganun din sila, ganun din yung mga iba. Pero mas mahirap I think yung may anak ka na. Kasi, like sa akin, for example, nanay ko, tatay ko, kapatid ko, yes, you will miss them, pero it's more of excitement. Ay, makakapa-American ako, makakapagpadala ng pera para makabili sila ng ganito, ganyan. Pero pag may anak ka na, it's more yung emotions mo kasi para bang yun ang mga dependency tapos iiwan mo. Yun ang masakit. Dati nga, hindi ko nga maisip kung magagawa namin yan na maiwan natin mga bata, pero Yun yung you know, every day they grow older, yun yung tinatawag na separation anxiety. Yung pagka Ayun. nalayo ka sa mga anak mo. Pero sa awa ng Diyos, we are okay naman. Tsaka mga bata, yun lagi, they miss us, we miss them. Pero, malalaki na kasi sila. Hindi yung kagaya kung maliit pa sila, hindi mo talaga maiwan. Hindi mo maiwan. Ayun. So, ano pa susunod? Teka, baka naman bukas wala naman manood sa atin. Ang daldal naman pala nito. Puro mga ano naman pala ang Hindi na kasi dito most eh. frequently asked questions. Pag may na-miss, nagsulat na kasi ako guys eh. Pag may na-miss ako, please comment. Tapos we can do it in another time. Doon sa ilalim, sa comment section, pakilang, please. Dahil kasi nagbabasa kami talaga ng comments. Oh, yung mga ano kasi, Mayroong isang chismoso na gusto makipag-join. yung iba kasi na hindi ko nasasagot, hindi ako makareply. Tulad kahapon nga, maghapon kami wala. Tapos, kasi yung phone ko, hindi ko naman dinadala yung phone ko yan doon sa California eh. Excuse.
Ginagamit ko na yun, Messenger. Kasi meron kami lumang phone, yun ang binili namin ng SIM card. Di ba ang SIM card dito nire-register na? So, registered yung ano niya, SIM card, tapos may line yun, ikinuha namin ang sariling line. Eh, lagi naman kami magkasama, kahit sa kami pumunta. Night and day. Oh. Every minute, every hour, magkasama naman kami. Kaya, May forever pala. yes. Hindi mo alam yun? Alam kayo yun, yes! Ganun siya talaga. Kaya, para kumuha kami ng dalawang phone na palalay namin, palilinyahan namin. Di doble gastos, yun. So, isang phone lang, isang line, isa lang ang pinalinyahan namin. Yun yung ang tawag na postpaid, yung monthly na annually. Kami? Annually siya, 600 pesos. 600 pesos ba? Yeah, 600 pesos every month. Kami, okay. Gusto ko. So, guys, meron pa, pero mahaba-habang topic ito. How did we met? Siguro sa susunod na lang yan? Oo. O gusto mo pa ngayon? No, masyadong mahaba sa sunod. Baka dalawa na ito eh. Oo, baka tatlo na eh. Paano kami nag-meet? Paano kami naging kami? Ay, loko naman. Kakaya. Tara, sarang balikan. Kaya maalala pa yan natin lahat kasi 1990s pa yun. Hi, Sky! Love Sky! Ayun sila sa Sky, oh, say hi. Sky, may meron kong mga fans. Oy, kiss, oy. Alam mo ba, talagang nakita ko na ano, na talagang lumaki na siya. Lumaki na siya, oh. Lumaki na siya. Nakakiliti. Sige guys, salamat sa pakinig. Ngayon, for sure, may mga na-miss ako. Kasi ang haba-haba na kung balikan ko lahat ng mga comments. But please comment down below kung ano pa mga question nyo and we can do another vlog about frequently asked questions. Thank you guys again. Maraming salamat. Babay ka na, Sky. Bye na Sky. Oh, Sky, look! Sky, Sky, oh. Sky, look! Look, Sky. Say bye-bye. Bye guys! We love you guys. Love Please, you all. Bye-bye. before you exit, please click the thumbs up button, like, and then share, and then comment. Thank you guys. Love you Kung all. hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Love you all. It helps our channel. Love you all. Love you all. Bye-bye. Bye-bye. Sky, Sky, oh. Sky, Sky. Sky, Sky. Sky, Sky. Bye, guys.